Hi everyone! Long time no talk, no vlog. No YouTube, no upload. So today is July 28, 2026, and this will be the episode 5 of my Uni Life Diaries. But this is Bakasyon edition. So, for my by first year vlog, ang naging special about it is nagsalita na ako sa vlog ko, right? And nag-share ako ang things dito na natutunan ko from the first year. But for now, my by second year vlog, I will be reacting sa aking projects or outputs noong senior high. So I already compiled the files and meron dong group works. I redacted the names of my group mates for their privacy, of course. So, Let's start! oh my God, nakalimutan ko i-share guys. Wala nga pala akong kilay. So if mapapansin nyo or if matatawa kayo, edi tumawa kayo. Kasi wala, naahit ko na siya so wala na tayong magagawa doon. Weeks later. And hello, nakikita nyo na ba ang aking screen? Meron tong pictures, tapos meron ding mga essay, mga edits, and drawings. Let's start sa pinakadulo. Ang pagkakaalala ko si Parto, yung subject. Ang kwento nito, walang gusto mag-cosplay sa amin. Ako, sige, ako na lang. Kasi meron tong kasamang video. Tapos, hindi ko alam, pe-present pala siya. So, ipapapanood pala siya ng subject teacher namin So, umiyak ako nun. para hindi siya i-present. Ganun ako conscious nun. Tapos ngayon, hindi na. Nahit ko ngayong kilay ko, tapos kinakausap ko kayo ngayon. Medyo kumapal na yung mukha ko ngayon. Yun yung kwento niyan. Kaya rin siguro napili ko siya kasi dahil dun sa may kwento nga siya. Ang isipan ng buko dyan, legit. Okay, next to. Sipar din to. Ang daming pagganap ng sipar namin nung high school. So, ito, ang pinagawa sa amin dito is book cover. Ayan nga, nakalagay na. Isip ko dito, Yes, book cover, ganyan. nakita ko siya ngayon. Parang, Ba't nagawa ko? pero siguro, ang napangitan lang ako is yung text, tas yung design. Like, di siya nag-complement sa background. Critic yan! At di ko alam kung anong naging score ko dito, pero most probably hindi yun perfect. Next na nga. Okay, eto. Alam niyo ba, nung junior high, ang ginagamit ko talagang editing app or editing tool is PixArt. Like, never ako nag-iba. Like Canva? No, I don't know Canva. So, ang tagal niya mag-loading ha. Nung nag-senior high ako, meron kaming free na Canva Edoc na account. Ko siya in-explore. PixArt pa rin ginagamit ko. So, etong project na to, sa PixArt ko to ginawa. Like, pagkakatanda ko. Okay, next. Eto, FPL. Okay, basahin natin. Ako po nag-picture nito. Oo, ako. Ganyan sa labas namin eh. Marami ang nagsasabing ang kulay pula ay simbolo ng paghihiganti, galit, puot, at hinanakit. Kung sino ang maghihigan ng kulay pula, naroon pag-asa. Isang pag-asa na tuloy na sa ating puso, isang pag-asa na tuloy na nilili, isang pag-asa na tuloy natin. Patuloy natin susukatin. Ito ay isang pag-asa na nagsisilbing gabay sa gitna ng kadiliman na patuloy nating kaharapin. Wow. Your sister poet at a young age. Bali. Next. Lakbay sa Naysay. Anong finiture ko? Malolos? Tiga malolos ka ba? Ay hindi, inano yata 'to, in-assign yata 'to sa'min yung lugar na na-feature, Malolos City Hall. Wow! Talagang ginamit na niya everywhere yung cosplay niya. May Baraswain Church, ito yung sa tradisyon. Never ko yan nakita sa Malolos. Ewan ko nga kung tama yan eh, sorry. Cute siya. Sa pagkakaalala ko, ito, nagka-Canva na ako nito for sure. Canva yan, Canva template yan. Mamaya na 'pag mabilis na yung net, tsaka tayo mag-react dun sa malalaking file. Ay ano 'to, UCSP din, Understanding Culture, Society, and Politics. Parang sa lahat ng subjects na pinaigsi, yung UCSP lang ang natatandaan ko yung meaning. Gano'n, ewan ko. Siguro dahil nakukulan ako sa teacher ko sa UCSP tsaka sa PERDEV nung senior high. Baka nga. Eto calculus 'to. Tourist spots in the Philippines na merong parabolic structure tapos ayan yung mga drawing ko. Chocolate Hills, Baraswain Church. Ano 'to? Cultural Center of the Philippines? Parang. Di ko na matandaan. Ito yung arko ng PUP. Charot! Ng UST. Bakit di ko man lang nilagyan ng pangalan 'no? Hindi ko rin alam. Okay, next. Eto. Ano 'to? Earth subsystem. Eto, sanay na ako mag-Canva niyan 'no. Nagnanakaw na ako ng templates. Ang bagal ng internet. Ano bang pinakamasayang memory ko ng grade 11? Field trip siguro. Although, parang isang ride lang yung
tinry namin nun pero ulit-ulit kami dun, which is Ferris wheel. Pero ang saya nun, ah. So, atmosphere, the skin of a piece of apple. Lithosphere. Hala, naalala ko yung chinelas ko na yan. Oh, grade 11 nga yan. Lithosphere, the land itself where we step on. Hydrosphere, water creatures. Water creatures. Biosphere, where living organisms at. Where living organisms at. Explanation. I chose the skin of the apple as the atmosphere because it is the one who protects the insides of the fruit. Just like how atmosphere protects us. The lithosphere is an atmosphere step on because it is what it is. It is what it is. It has the rocks, land creatures, and minerals. Land creature. The fish pond is a hydrosphere since they were supposed to water. Just like lakes and seas, and naturally the biosphere is where living organisms can see that they are connected to each other. Since the apple nuts, it can be beneficial to the soil. A healthy and clean soil leads to uncontaminated water, which will benefit organisms living in the biosphere. Ano kayang score ko dito? Feel ko 5 out of 15. Nakakaya! Tumawa siguro si ma'am. Chine-check na 'to. I feel like wala na tayong ma-o-open dito dahil sobrang bagal ng internet. Eto, si Yasunari Kawabata. Minitas, si Pardon 'to. Para lang naman 'tong ano, like, gumawa kami ng Facebook profile niya. Tapos nandito yung, ayan, yung works niya. Tapos, kung kailan siya pinanganak. Ayan, kung saan siya nakatira. Tapos yung mga informations about his life. Yasunari Kawabata. Gusto ko sana mag-react dito sa video, kaya lang sobrang bagal ng internet. Feel ko hindi siya nag-load. Nag-load siya. Wait. Ayan. Oh my God. Oh my God. Wait lang. I-2 times natin. Ayan. Hindi ako, eto, parang, di ba sinasabi ko kanina, medyo nahihiya ako noon, pero hindi ako nahihiya na may hanger pa sa likod ko. Tapos, ang ganap ko pa dyan, nagsasalita ako, wala akong script or kahit ano, like, makikita nyo, nag-iisip pa ako, like, gumaganon pa yung kamay ko. Hindi ko man lang kinat yun. Hindi ko yun naisip noon. Anyways, tingnan nyo ah. Ayan. Gumaganyan pa yung kamay ko kasi hindi ko alam yung next kong sasabihin. Tawa ko na itsura ko dyan. Tayo ko rin pakita. Pero nakita nyo ba kanina? Kung ngayon, wala akong kilay dito. Pakak na pakak ang kilay ko. At sino nagsabi sa akin na bagay sa akin ni eyeliner? Bakit walang sumaway sa akin noon? Last part ng video na to is pictures. So, puro grade 12 yata. No. Ito, grade 11 to. Sana mag-load siya. Okay. Grade 11 to. Sobrang ano ko nito, kasi yung school ko nung junior high, malapit lang siya. Tas, natapat nga COVID. So, hanggang grade 8 lang kami na face-to-face. Tas, the rest ay, online or module. Tas, grade 11 and 12, nilipat ako ng school. Tas, yan. Face-to-face na siya. Sobrang breath of a fresh air sa akin. Yung environment. Kasi ang layo na nito sa amin. Tapos, ayan, sobrang ano ko nun. Dinadala ko talaga lahat. Kasi ang layo ng bahay. Ayoko na ng may mga hindi ako nadadalang gamit. Ganun. Kasi di ko na siya mababalikan. I know. So, dala ko yan lahat. Pati birth certificate ko nandyan yan. Tapos yung bag ko, sobrang may mga damit pa yan na laman. Ganun. Ganun ako nun. Tapos yan, may ballpen, alcohol, at di makakalimutan ng earphones. Sobrang lala ng breakout ko nung grade 11. Feel ko, ang pinakamalala ko na grade 11. Grade 12, di na masyado eh. Pero yung scars ko from grade 11, binitbit ko ng grade 12 hanggang first year. Mayroon pa nga rin hanggang ngayon eh, pero di na siya masyadong visible. Parang siguro super stressed ako nung grade 11. Dito rin nag-start na magkasakit ako. So, ayun. Next photo. The rest nito parang puro grade 12 na eh. Kaya, puro grade 12 na to. Eto. Sinave ko to kasi birthday ko to. 18th birthday ko yan. 18th birthday ko ay Monday. Kaya kami may robotics na. Tapos yan. Pero Sunday, sinerbate. Tapos Monday, yun, may pasok. So, pasok ako. So, tutuwa din ako dyan kasi never pa ako nagkaroon ng photos. Although, meron kaming reportings or presentations. Never pa ako nagkaroon ng photo na parang yung nagpe-present ako ganun. So, parang fantasy ko siya. So, nakita ko na mayroong picture kahit medyo malabo. I like this. Kunin ko yan. Kasi yan ako nung grade 12. May bangs. Tapos, yan, maiksi yung hair. Kagaya kanina yung naka-curl ako din sa cosplay. Tapos, ang lagi kong face mask nun, yung face mask na pang bata.
Meron yung pink, merong yellow. Minsan unicorn, minsan Hello Kitty. Mga ganun yung trip ko nung grade 12. Tapos gamit ko mga pink. Direk-direk pink. Ngayon kasi medyo versatile na. Pwede ng yellow, pwede ng green, orange, ganyan. Mga gamit ko. Although, ang natitipuan kong color ngayon is gray. Talaga, ang neat niya tingnan for me. Yung case ko ngayon, color gray siya. Kasi sobrang neat niya tingnan para sa akin. Kaya pag magpapalit siguro ako ng case, gray. Tapos ng tumbler, ng bags, meron kaming pinag-uusapan about. Kasi nagko-code na kami niyan. Tapos, ang gamit lang namin is yung parang simulator ng Arduino. So, yan, i-code namin, tapos i-present. Tapos, ina-explain ko siya sa groupmate ko, ganyan. So, yun. Natandaan ko naka-perfect kami dyan eh, sa activity na yan. Perfect, tapos birthday ko, so parang, Good. yan yung feeling. Kaya, bumalik din siya sa akin. Next, ito. No to jeepney phase out. Sunod-sunod ang strike at dahil na malayo ako sa amin, ang sinasakyan ko is isang tricycle tapos dalawang jeep para makapasok. So yan, nagpicture ako. Kasi, wala kaming masakyan yan. Naglakad kami papunta sa sakayan ng trike. Tignan mo yung face mask ko dito, Minions naman. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, mahilig ako sa cutesy-cutesy na gamit nun eh. Tapos yan, yung jacket ko, pink. 'Di ba? Next, ito. Ito is parang pre-grad celebration na to eh. Kasi parang final projects na lang to. Ang mga final projects namin ng grade 12, puro short films na ganyan. Mga mini films. So yeah, nasa cemetery kami niyan. Tapos nagfi-film sila. At sabi ko, selfie nga ako para may remembrance ako na nag-shoot kami dito. Yun. Kasi first time ko rin makapunta sa cemetery na yun. So, next is this one. Laboratory. Nagpo-prototype na kami ng aming capstone. Shoot ko dyan. Pinost ko to sa, basta may SOCMED ako na uploadan ko ng photo ko na yun kasi sobrang memorable niya para sa akin. Tapos ang caption ko, babalik-balikan. Yes. Yan, ito rin. Research case din to. Ito yung niluluto na yung bioplastic. Tapos, ayan na. Graduation. So, yan. Tingnan nyo, oh. 'Di ba sabi ko sa inyo, yung breakout ko nung grade 11, bit-bit ko siya hanggang grade 12. Ayan, oh, kita dito, 'di ba? Nakakamiss naman yung kilay ko. Charot. Hindi. At medyo mahaba na yung buhok ko dyan, oh. Simula niyan, like, grade 12, hanggang ngayon, parang 1 inch pa lang yung pinabawas ko sa buhok ko. Kaya, kita nyo, super dry na yung dulo. Kasi ano pa to, medyo matagal na, nakulayan na siya and all. So, yun lang. All in all, ang senior high experience ko is siguro mga 8.5 out of 10. Although, ang dami ring challenges na like kinaharap ko nung senior high, including yung pagkakaroon ng sakit, tapos mga personal problems, mga personal dilemmas ko. Pero sobrang enjoy ko talaga siya. Siguro one factor na rin yung face-to-face kasi. Kaya, I made lots of friends compared to online kasi hindi naman ako masyadong na tao online, like active, ganun. Mas gusto ko na talaga nag-hangout na face-to-face. Kaya siguro, dun din nanggagaling yung sentiment ko about my experience sa senior high. So, yun lang siguro for this vlog. Parang ang no, kasi goodbye second year, pero nag-react ako sa senior high projects ko. Or sa senior high school life journey, ganun. Wala, ito kasi naisip kong content eh. So, I guess this will be the end of this vlog and I hope that third year will be, I'm not gonna wish for it to be kind, but I wish na maging fruitful and meaningful itong third year na to. And sana, tama yung pinili kong track sa gusto ko talagang tahakin someday as my career. And I wish all of my classmates, like, manalo sa buhay. Like, kung paano lang nila dinidefine yung success. Ganun. Parang own fulfillment nila. So, I wish everyone's personal growth and fulfillment. Ayun lang, guys. Hindi ko na alam kung kailan masusundan tong vlog na to.
At di ko rin alam kung kailan ito ma-upload. Goodbye!